Game 5 mga Lods, durog na durog ang Wolves. Ewan ko ba Lods ha? Diba meron akong pinakita sa inyo little adjustments na ginawa ng Timberwolves? Diba pagka sila Luka, sila Kyrie, pinapadrive nila, nasa gilid sila para dumarive sila Luka and Kyrie, diba? Pagkatapos, nandun lang sa likod, may aabang sa harapan, magda-drop down na lang lahat. So nagiging option nila Kyrie and Luka is tumira ng mga may sumasabay or ipasa, diba? Wala na yung option pabalik. Wala nang option na step back, wala nang option ng mga jump shot. Nagtataka lang ako, bakit kailangan baguhin yun? Effective na yun eh, di ba? Effective na. Si Kyle Anderson nasa likuran lang. Sige. Tapos si Luka hindi siya maka-atras. Di ba meron pa nga nag-comment ang sabi, di ba nilalagay nga talaga sa likod ni Luka yung bantay niya para magkaroon siyang advantage? Yes. Kung pinipilit bumalik sa harapan at nilalagay mo sa likod, doon magkakaroon ng problema yung Timberwolves. Kasi yung big man sa harapan, nag-aantay nga kung makakabalik ka o hindi. So, hindi fully committed yun. So, pagbalik mo, tsaka aalis yung big man. Diba, pinaliwanag ko na rin ang magiging problema niyan, kung pinilit mong bumalik sa harapan at nakuha na ni Luka Doncic yung pwestong gusto niya, pagbalik mo sa harapan, bigla siya mag-step back, jump shot, napakadaling sumut nun sa kanya. Tapos, kung minsan naman, pabalik ka na, yung pala, hindi ka pala pababalikin. So yung big man nalilito kung babalik pa siya sa tao niya or mag-help siya ng tuluyan kay Luka. So nagkakaroon ng free shot si Luka. Unlike yung pag talagang nasa likuran ka na, sige dito na lang ako sa likuran mo, abangan ka na lang ng kakampi ko sa harapan mo. Hindi siya basta nakakatira and usually pinapasa niya. So Lods, papakita ko sa inyo sinasabi ko na bakit nila kailangan bumalik sa unang defensive scheme nila na kinakain sila. So ito Lods, ito pa lang tanggap ni Luka yung bola dito. Ini-square up nila. Tapos nanggagaling yung help dito. Ba't mo kailangan i-square up yan? Makakatira nga ng ganito yan eh. Kung dinala mo yan dun sa may baseline kagad, pinadrive mo sa baseline, abangan ni Gobert. Tapos yung nandun sa may 3 points sa may dulo, bababa. Di ba? Tapos mag-rotation na lang sila. Ganyan naman yung ginawa nila nung una di ba? So ano nangyari dito? Di nakakuha ng goaltending, di ba? Yan yung unang shoot niya dito Lots, binigay kay Luka yung ball. Tingnan mo, hindi pinapadrive ni Anthony Edwards. Di ba? Nung nakaraan, di ba, gumigilid sila para pa-drive-in. Bakit ito hindi nila ginawa dito? Dapat gumilid siya tapos pinaabangan doon sa ilalim. Ito, hinayaan niya, sige, di tumira. Yan nga yung gusto ni Luka Alam mo yung effortless na mga score? Next, ito dito, screen, sige. Tingnan nyo Lots screen. Mag-go under ka. Di ba nga dapat ginawa na lang sa likod na lang siya para iipinti sila ni Gobert, di ba? Para ipasa kung ano man. Ayan, tinan mo, nag-go under ka, di titirahan kita, step back. Yan nga yung ayaw natin mangyari. Diba? Kung ikaw ang Timberwolves, yun ang ayaw mong mangyari. Eto, Lods, dito yan. Dribble. Square up ka na square up Ayan, di tinirahan ka. Kung ginawa mo yung nakaraan na, eto, diba? Dito. Pinadrive mo na siya sa may gilid. Padrive mo na. Square up ka na square up. Di gagawin niya, pupunta lang siya sa pwestong gusto niya. Step back. Nakakakuha na ng momentum. Sa tingin mo, pag nakakuha ng momentum niya, mapipigilan niyo yan. Sige, ito pa. Ito yung kanina yan, Diba? Kukunin niya lang yung spot niya. Next, ito dito. Screen. Yan. Pinipilit mong bumalik sa harap, diba? Yan, tingnan mo. Pinipilit ni Edwards sa bumalik sa harapan. Pinipilit niya. So, hindi fully committed tong si Gobert, diba? Dapat yan, hayaan mo na siya dyan. Tapos si Gobert mag-full commit na. Di ba? Para wala yung tirang ganto. So nagkakaroon ng confusion Pinipilit pang bumalik ni Edwards sa harapan So ito dito, screen na naman. Screen. Nasa likuran. Pinilit mo bumalik sa harapan. Di sige. Yan yung sinasabi ko, di ba? Kung ikaw, nasa likuran ka lang yan, hindi mo pinilit bumalik sa harapan, at si Gobert nag-fully commit, malamang sa ipasa or mahirapan tumira. Sige, ba't di bumalik ka dyan sa harapan? Titirahan kita. Yan yung sinasabi ko, Lods. Ba't binago nila yung effective na nangyari ng Game 4? Mas magagaling sila, NBA sila, di ba? Kaya nga ng sinabi nyo, Lods. Pero siyempre, it's basic knowledge naman na pagka-effective, huwag mong palitan. If it's working, di ba? So, ano pa yung nangyari dito? Ito, sige. Nakakuha na ng momentum. Ito na naman, mag-go under ka na naman, sige, titirahan na kita. Nakuha na yung momentum. Sa tingin nyo, sa itsura ni Luka na to? Sa itsura ni Luka na yan? Tatalunin nyo pa yan? Pwede na akong di manood yan. Alam ko na mangyayari dyan, Lods. Di ba? Nakakapagtaka lang. Bakit kailangan yung palitan? Yung game plan na gumagana nung Game 4. Na which is yun nga, again, uulit-ulitin ko, pag gumamit ng ball screen, doon ka na sa likod. Sige, medyo ipitin nyo na. Ipasa mo.
O kaya, pagka one-on-one, pa-drive-in mo, may sasalubong, di ba? So, mahirapan siyang tumira o ipapasa niya. Ganun. Di baling talunin na kayo ng hindi si Luka or si Kyrie. Kasi, at the end of the day, hanapin pa rin nila si Kyrie at si Luka na hindi pa nakukuha yung rhythm. Ito, first quarter pa lang, 20 points. Tingin mo, pipigilan mo ba yan? Tapos na ang laban niyan, Lods. So, yun lang mga Lods. Sana meron kayong natutunan kahit papano doon sa may anong klaseng defense ba ang ibinibigay sa mga certain kinds of players. Hindi naman lahat ng player pare-parehas ang tendencies eh. Hindi naman lahat ng players pare-parehas ang strength and weaknesses. So, kailangan basahin mo yun. And doon ka babase kung anong klaseng defense yung ibibigay mo. So, yun lang mga Lods. Thank you.